Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin ko lang yung katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, ano daw ba ang magandang paramihin ngayong 2024? Ano daw ba ang magandang parisan ngayong 2024? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Bago ko po sagutin yung katanungan sa atin ng kaibon natin, magbibigay lang ako ng konting paalala, lalong-lalo na po sa mga kaibon natin dyan na bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga ng ibon. Alam nyo kung ang purpose po ninyo sa pag-aalaga, magkaroon kayo ng hobby, kahit po fisher or opaline, or kahit na anong mutation, basta kaya ng ating bulsa, okay na po yan. Ang importante kasi dito, masaya tayo sa ginagawa natin. And then talagang kumbaga, masaya tayo sa hobby natin at masaya tayo doon sa mga inaalagaan natin. Lalong lalo na po, yung mga kulay na gusto natin, yun ang nakukuha natin na alagaan. Kahit po fisher or opaline or kahit na anong mutation, basta po masaya tayo sa ginagawa nating hobby, okay na po yan. Ang importante kasi dito, masaya tayo, matanggal yung stress natin, maaliw tayo, malibang-libang kahit papano sa mga alaga natin. So doon pa lang, panalo na po tayo. Okay na po yan mga kaibon. Pero kung ang purpose natin, magkaroon tayo ng hobby at kapag nagkaroon na ng mga inakay, makapagbenta, kumbaga, in short, practical, parang negosyo. Bukod sa nagkakaroon ka na ng hobby, nakakapagbenta ka pa kapag marami na yung mga painakay mo. Dahil sa ganyang klase ng plano po ninyo, investment na itong maituturing dahil lalabas tayo dito ng puhunan. Hindi lang naman kasi materialis yung bibilihin natin Bibili rin tayo ng mga kulungan, patoka, vitamins ng mga alaga natin. At kung marami yung aalagaan natin, talagang medyo malaking pera yung ilalabas natin dito. Ngayon dahil ang plano po ninyo ganyan, for example, mag-i-invest kayo, magbibigay po ako sa inyo ng payo para at least meron kayong idea dahil po napakahirap kung masayang lang yung binitawan nyo pong halaga ng pera dahil dito sa hobby na pag-aalaga ng ibon at makapagbenta. In short, parang gusto ninyong magkaroon ng hobby at makapagnegosyo. So magandang klase naman po ang ganito. Kung halimbawa po meron kayong pondo, meron kayo talagang pang-invest ng mga materyales na bibilhin, ito po ang magandang parisan para po sa inyo. Makipagsabayan po kayo doon sa talagang mga kilala, malalaki na ibunan. Mag-project din po kayo ng mga kagaya ng pina-project po nila, kagaya po ng mga for example, aqua or kaya naman yellow face or kaya naman yung mga pina-project ngayon na aqua dan palo, yellow face dan palo. So pwede kayong makipagsabayan sa mga ganyang klase ng parisan. Kung kaya po ng puhunan natin, pwede kayong kumuha na ng talagang materialis na visual na kagaya po ng aqua dan palo or kaya naman kagaya po ng yellow face dan palo. Sabayan nyo po ng mga parisan na mga visual na red factor. So napakaganda po niyan, panimula para sa mga merong puhunan talaga. So talagang doon sa mga kilala or malalaking ibunan, ganyan po ang madalas na mga pina-project. Ngayon, magbibigay ako sa inyo ng parisan pa rin na pwedeng-pwede na kahit na kagaya namin na hindi naman talaga, kumbaga, sakto lang. Minsan may pambili, minsan wala. So, pwede po kayo magpares ng mga kagaya po ng back-to-back Parblue, Opaline Dilute, back-to-back kagaya po ng Lutino Opa, back-to-back Cremino Opa. So, yan pwede po ninyo yan paramihin. Dahil hindi lang naman yan talagang kumbaga, ngayon sikat. Talagang meron at merong mga naghahanap pa rin ng ganyang klase ng mga ibon kagaya po ng Parblue Opaline Dilute, Lutino Opa, Cremino Opa. So marami po naghahanap niyan.
Marami po talaga yung mga merong gusto niyan dahil kumbaga halos para sa mga mag-iibon na talagang hindi naman talaga totally big time. Kumbaga, in short na minsan meron, minsan mawala na pambili, marami at marami pa rin ang naghahanap niyan mga kaibon. Kaya kung mag-i-invest ka lang naman, siguraduhin mo na alamin mo muna kung ano ba yung patok sa mga big time, ano yung patok para sa mga talagang masasabi natin na small time na mga mag-iibon. So yun po ang maganda kung mag-i-invest po kayo. Ngayon dahil nakapagbigay tayo dito sa mga kaibon natin na ganyan na kumbaga yung mindset, makapagnegosyo and then magkaroon ng hobby na mga big time. So yun ang mga the best na parisan po ninyo. Project kayo ng mga OPA na Danpalo na aqua, opaline na yellow face na Danpalo. So yan, the best po yan para sa mga talagang malalaki yung budget. Ngayon dahil dito naman tayo sa mga kaibon natin na kumbaga abot kaya lang yung kaya din. So doon sa mga kaibon natin na gusto rin magparami ng ibon, ito po yung mapapayo ko sa inyo. Pagdating po sa mga opaline, humanap po kayo ng mga back-to-back par blue. So yan talagang magandang paramihin pa yan sa ngayon. Pangalawa, ito pong mga yellow bulls, okay na okay pa po yan paramihin yung mga yellow bulls. Pangatlo, itong mga lutino. So okay na okay po yan paramihin yung mga lutino, yung mga dilaw. Talagang okay po yan. Pangapat, mga crimino. Cremino, okay na okay pa rin po yan paramihin. Panglima, itong mga desino, okay na okay pa rin po yan paramihin. Bibihira po ang may desino ngayon mga kaibon. Sa export, talagang merong kumukuha ng mga ganyan kasama ng mga albino. So yan po ang pang-anim natin, albino. Magparami pa rin kayo ng albino. More on ino ang binabanggit ko. So yan po sa mga fisher. Pagdating naman sa mga opaline, gumamit tayo ng par blue o pale palo, back to back par blue o pale palo. Ito ang nakikita ko pagdating sa mga pale palo dahil medyo mababa na rin ang presyo at di lang presyo, talagang matumal yung mga naghahanap. Mas maganda magparami kayo ng par blue na pale palo, yung opaline na par blue o pale. So yan ang paramihin ninyo. Sa tingin ko darating ang araw na itong par blue o pale na to, tataas ang presyo nito mga kaibon. So yan po. Ngayon dumako naman tayo dito sa yellow bulls na opaline. So yan po, kung nagpa-project kayo ng mga lutino opa, okay na okay po yan. Mga yellow bulls opaline, split ino, possible split ino, okay na okay po yan. Yellow bulls back to back. Albino opa, okay na okay po yan. Mga albino opa, the best po yan. Lutino opa, okay na okay po yan. Cremino opa, okay na okay po yan ng mga parisan. Par blue opa dilute, the best po yan. Okay na okay po yan na parisan. So yan ang mga binanggit ko mga kaibon. Kahit na po matapos itong 2024, meron maghahanap niyan at ang presyo niyan stable lang. Yan kasing mga ino nang yan, halos dito na nakapako yung presyo ng mga ibon na talagang okay na okay. Kumbaga, sila na lang ang natitira na merong talagang market value pagdating sa atin na maliliit na mag-iibon. Sila yung mga merong market value. Ngayon, dahil halimbawa po wala tayong budget para sa mga visual, kagaya ng binanggit natin kanina, meron naman tayong paraan para makapagpalabas ng mga visual. Meron naman akong mga naituro sa inyo kung paano magpalabas or mag-project ng Cremino opaline or kaya naman Lutino opaline. Sundin nyo lang yon ng mga parisan na binibigay ko sa inyo. Makakapagpalabas kayo doon ng visual. Alam nyo, merong paraan kung hindi natin afford yung mga ganong kataas na klase ng mutation ng ibon. Merong mga paraan. Pagdating dito sa mga Lutino opa, Cremino opa, merong paraan naman. Merong mga materialis na nabibili ng medyo mababa pero naglalabas ng mga visual.
So yan po ang dapat nating tandaan. Kung di natin afford yung mga visual, doon tayo magsimula sa simula yung project. Huwag nating madaliin kung hindi natin kaya yung presyo. Kung pwede naman natin dahan-dahanin sa pagpa-project, hindi naman tayo mainipin, hindi naman tayo nagmamadali, makukuha rin natin yung gusto nating mutation. So ganun lang po yan mga kaibon. Sa pag-aalaga ng ibon, napakahiwaga. Bukod sa napakahiwaga, bawal po ang mainipin. Kasi kung mainipin po kayo, talagang talo kayo. So doon sa mga kaibon natin, lalong-lalo na doon sa kaibon natin na nagtanong. So ito po ang tanging masasagot ko. At doon sa mga kaibon natin na merong budget, gustong mag-invest para sa ibon, yan po ang mapapayo ko. Humana po kayo ng magagandang klase ng mutation dahil magbibitaw naman po kayo dito ng malaking halaga ng pera. And ito po ang lagi ninyong tatandaan. Kung sa ganyang klase katataas ng mutation, doon po kayo pumunta sa talagang legit at kilalang mga breeder. Lalo po kung ang bibilhin po ninyo kagaya lang ng mga split, dahil po ang split lalong-lalo na sa mga alaga natin kagaya ng mga pagpa-project na hindi nakikita yung kumbaga yung katangian ng ibon sa labas, kumbaga sa dugo lang talaga natin makikilala kung talagang split siya. Doon po kayo kumuha sa talagang mga legit na breeder. Pero kung ayaw nyo pong kumuha ng mga split by split lang yan para sa pagpa-project, mas maganda visual kung abot na po ng inyong bulsa. Sa visual na po kayo dahil sa visual alam nyo na agad na talagang wala nang kung ano-ano pa mga split dyan dahil visual na yan. Kumbaga nakita mo na talaga yung isang ibon na siya na po yung bibilhin mo at siya yung aalagaan mo at siya na rin yung talagang hinahanap po ninyo. So hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Doon sa kaibon natin na nagtanong, maraming salamat. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.